Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Isang araw habang kumakain ako ng instant noodles ay dumating ang aking ama sa bahay kasama ang isang babae na nasa 2 dekada ang pagitan ng taong gulang sa kanya. Wika ng aking ama sa akin, "Anak, pinapakilala ko sa iyo ang magiging bago mong ina." Pagtingin ko, yung babae ay mas matanda lang sa akin ng halos ilang mga taon at hindi lang iyon, may kasama pa siyang isang ginang. At ang nasabing ginang ay ina ng babaeng 25 anyos na bagong karelasyon ng aking ama at di hamak na mas bata pa rin ang ina nito kaysa sa kanya. Nangyari ito wala pang 1 taon matapos pumanaw ang aking ina. Kaya para sa akin o maging sa iba na may normal na pag-iisip ay hindi naging katanggap-tanggap ang ginawa niya. Hindi ko tinago ang pagkagalit o pagkadismaya ko nung ipinakilala niya ito. At hinagis ko yung tinidor na hawak ko at nainis na lumabas ng bahay. Ni hindi ko din binati ang mga ito. At narinig ko ang aking ama na nagmura habang ako ay palabas ng bahay. At humingi siya ng pasensya sa kanyang nobya at sa ina nito dahil may anak daw siyang walang asal at modo. Naalala ko yung lamay ni nanay. Sinabi ng tiyahin ko na habang umiiyak sa galit na sinisisi niya ang aking ama sa pagpanaw nito. Sa kadahilan ng batugan, walang kwenta at palamunin nito. Masasabi kong isang maswerteng nilalang ang aking ama at sa buong buhay nito, hindi siya nagtrabaho para sa amin. Hindi naman po ako nagmamalabis. Meron naman po itong trabaho paminsan-minsan, gaya ng katulong sa paghahalo ng mga semento o iba pang pwede niyang i-sideline. Ngunit lahat ng kanyang kinikita ay napupunta sa alak, sigarilyo o kaya pupunta sa mga bar. Hindi niya kami sinaportahan sa pera, kaya ang nanay ko ang nagtatrabaho para sa amin kahit na hindi na siya nakakapagpahinga ng maayos. Kahit sa bandang huli ng kanyang paghinga, pagbabanat ng buto pa rin ang inaasikaso niya. Bukod sa makasarili at walang kwentang mister ang aking ama, wala din itong kwentang ama. Wala akong memorya niyang naglaan siya ng panahon o gumastos o binilhan ako ng gamit. Tulad ng pag-aalaga sa akin, bilhan ng bagong damit o sapatos, o maging ang pagkain sa labas. Wala kahit isang beses. O kahit kumustahin o tulungan ako sa mga takdang aralin, hindi ito maasahan. Wala akong natatandaan na ginawa niya para sa akin. Lahat ng iyon, ang nagpupuno ay ang masipag, mapagmahal, maalalahanin, huwaran at mabait kong ina. Si nanay lang ang tanging sumusuporta sa aming pamilya noong nabubuhay pa siya. Naging DH siya sa Hong Kong mula ng pagkadalagita hanggang sa magkaedad. At nung nagkaedad na, nagdesisyon siyang magretiro at napagpasyahan niyang sumugal para magbukas ng isang maliit na kainan at ang kanyang tinitinda ay ang pagkain na natutunan niya noong siya ay nasa Hong Kong pa. Nagtagumpay ang kanyang kainan dahil masasarap ang mga pagkain at mura lamang ito na swak sa masa. Dala na din ang kanyang pagsisikap, pagkakandakuba, ang maliit na negosyong iyon, lumaki ito na naging restaurant. Hanggang sa nakapagpundar siya ng bagong bahay at bagong kotse para sa amin. Ngunit ang aking ama ay hindi kailanman tumulong sa aming kainan. Madalas niyang gawin ay ang pagbisita upang manggulo sa mga customer at gumawa ng eksena lalo na kapag ayaw siyang bigyan ng pera ng aking ina. Hindi lang iyon ang ginagawa ng aking ama, talamak din itong isang babaero. Nasaksihan ko iyon simula nung narinig ko siyang may kausap na babae sa telepono at sinasabi niya na mahal niya raw ito. Sinabi ko kay nanay ang tungkol dito ngunit nagkibit balikat lang siya. Tinanong ko siya kung bakit niya tinanggap at hinahayaan na mangyari ang ganitong bagay. Ang tanging sagot niya lang ay matanda na siya para isipin niya pa ang tungkol doon at hayaan na lamang ito basta ang mahalaga hindi niya kami pinagbubuhatan ng kamay. Lahat ng sinabi ng aking ina ay naging rason upang unti-unting magsimulang makaramdam ako ng namumuong puot sa aking ama. Simula nung pumanaw ang aking ina,
Lahat ng ari-arian at yaman ay naiwan niya sa pangalan ng aking ama dahil iyon ang nakasaad sa ating batas. Ang yamang naiwan ni nanay ay ginamit ng aking ama upang manamit na parang isang mayaman na lalaki at nagmamaneho ng kotse papunta sa iba't ibang bar. Ipinaliwanag ng aking ama kung paano sila nagkakilala. Nagkita daw sila sa isang restaurant kung saan ang kanyang babae at ang ina nito ay isang customer doon. Ang babae niya ay nagtatrabaho daw sa isang opisina bilang isang sekretarya at ang ina naman nito ay isang accountant. Sabi ni tatay, pagkatapos kong kausapin siya, alam ko na siya na ang makakasama ko habang buhay. Pinakiusapan niya ako na intindihin ko siya dahil mahirap daw mabuhay na mag-isa simula nung pumanaw ang aking ina. Maintindihan ko lang siya kung nakikita kong dalisay ang intensyon ng mga babaeng inuwi niya sa bahay. Ngunit kinutuban na akong parang may hindi maganda sa mag-ina. Hindi nga ako nagkamali. Nagsimulang maging impyerno na ang buhay ko. Makalipas ang ilang araw, ang kanyang babae at ang ina nito ay lumipat ng tuluyan sa aming bahay. Sinabihan din ako ng aking ama na ibigay ang kwarto ko sa ina ng kanyang babae habang ako ay doon sa maliit na kwarto na ginawa naming bodega noon. Nakita ko na nilulustay nila ang mga salaping pinaghirapan ng aking ina para sa kanilang mga materyal na nais. Bumili ng bagong sapatos, bags, at pumupunta sa mamahaling restaurant. Ngunit wala akong magawa tungkol dito. Isa pa akong menor de edad at ang lahat ng salapi ay naiwan sa aking ama. Ang pinakamalala pa doon ay kapag ang aking ama ay nasa paligid, ang kanyang babae at ina nito ay nagpapakitang tao. Katulad ng inaalok nila ako ng merienda at tinatanong kung anong TV channel ang nais kong panoorin. Ngunit kapag wala ang aking ama, mag-uusap sila ng malakas. Sinasadya nilang magsalita ng malakas para marinig ko at sasabihin ang mga bagay tulad ng masayang-masaya ako na napakabuti mo sa akin anak ko, nagpapasalamat ako, hindi katulad ng ibang anak dyan. At gumagastos ng 1 toneladang pera sa pagkain ngunit walang natira sa ref. Sino ang kumakain ng lahat ng pagkain sa ref? Dapat kumakain lang ang tao kapag ang pagkain ay galing sa kanilang pera. Alam kong pinariringgan nila ako para masaktan dahil ako ay isang estudyante na kakasimula pa lang sa kolehiyo at hindi pa ako nakakapagtrabaho kaya wala akong sariling pera. Bukod sa kanilang mapagsamantalang intensyon, ang malala pa dito, yung ginagamit nilang pera ay sa aking ina at ang aking ama naman daig pa ang bulag dahil hindi niya ito nakikita. Hindi rin nagtagal nalaman kong pinayagan ni tatay ang ina ng kanyang babae na pamahalaanan ng aming restaurant. Sinabi niya na dahil siya ay isang accountant ay magaling siya sa pamamahala. Ngunit napansin ko ang aming negosyo ay hindi na nagiging maayos. Ang ina ng kanyang babae ay nagsimulang magtanggal ng mga empleyado. Ayon sa kanya, ang mga empleyado ay hindi na kinakailangan at makakatipid sa pagtanggal nila. Pinatalsik pa niya ang isang empleyado na matagal nang nagtatrabaho simula pa nung nagbukas ang aming restaurant. Siya din ay isang mabuting kaibigan ng aking ina. Galit na galit ako sa nangyari, kaya naman pinuntahan ko ang empleyado na kaibigan ng aking ina. Umiiyak siya at sinabi sa akin na hindi maayos ang pamamahala ng babae. Sobrang bastos din niya sa mga customer na para siya ay isang reyna. At bumibili siya ng mga mura at hindi sariwang mga sangkap para sa pagkain. Lahat ng mga empleyado na nagtatanong sa kanyang kakayahan sa pamamahala o kinakwestiyon ang hindi makatuwirang desisyon ay ligwak din sa trabaho. At sa tingin niya, kaya din siya pinuntirya ay dahil alam ng babaeng iyon na siya ay matalik ding kaibigan ng aking ina. Sinabi ko ito sa aking ama na umaasang may gagawing aksyon, pero ang tanging sagot niya ay kakausapin niya ang ina ng kanyang babae tungkol doon. Subalit, kalaunan, pinagtanggol niya ang desisyon ng ina ng babae at nagagawa naman daw ng maayos ang pamamahala ng restaurant at mas maganda daw ito ngayon kaysa sa dati na alam kong kalokohan. Magmula nung inakusahan ko ang ina ng babae, sila ay naging mas masungit sa akin. Sinasadya nilang hindi magtira ng ulam para sa akin at mga ngatwirang, "Ay, akala ko kakain ka sa labas ngayon." O kaya naman ay bubuksan nila ang TV ng sobrang lakas sa tuwing ako ay nag-aaral. Subalit isang araw,
Nahulog ako sa kanilang patibong. Isang gabi nagbabasa ako ng libro sa sala nang may narinig akong sumigaw sa banyo. Kaya dali-dali akong pumunta doon at nakita kong bukas ang pinto. At bigla kong nakita ang nobya ng aking ama na nakatapis ng tuwalya ang kanyang katawan. At nung nakita niya ako, ay sumigaw ulit siya ng napakalakas ng, "Labas! Labas! Bastos ka!" Tamang-tama naman na paparating na ang aking ama. Bigla niyang tinanggal ang tapis niya at tinakpan lamang ang harap na bahagi ng kanyang katawan. Nung dumating ang aking ama at ang ina ng babae at nakita kaming dalawa, pinaratangan niya ako kaagad na meron akong masamang balak, na may nais akong gawin at umastang takot na takot. Umiiyak na daig pa ang isang artista sa drama sa telebisyon. At hindi lang sa maling paratang ito natapos dahil nais niya din akong patalsikin sa bahay. Hindi daw niya kayang magkasama kami sa isang bahay dahil daw sa takot. Habang siya ay umiiyak na nakasandal sa braso ng aking ama, umarte itong aping-api. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na proseso agad ang senaryong nasaksihan ko. At ang tanging naramdaman ko ay ang mahapding sampal na ibinigay sa akin ng aking ama sa muka. Sinigawan ako ng aking ama na umalis sa bahay kahit pa gabi na. Sinubukan kong magpaliwanag ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko o pakinggan man lang. Bulag, pipi at bingi ng tuluyan ang aking ama sa babaeng kinakasama niya. Napakagaling din magmanipula ng mag-ina at naging sunod-sunura na parang aso ang aking ama. Habang ako ay nag-eempake, nakita ko ang mag-ina na nakatingin sa akin na nakangisi ng bahagya, ang kanilang muka na tila bay nangaasar. Sila ang nagwagi at napatalsik nila akong dalawa sa sarili kong pamamahay. Nanuluyan muna ako sa aking mga kaibigan at nung sumunod na araw ay tinawagan ko ang aking ama para humingi ng pera bilang pambayad sa aking tutuluyan, pambili ko ng pagkain at pangmatrikula. Pero galit niyang sinabi sa akin na hinding-hindi niya raw bibigyan ang baliw niyang anak na nagtangkang gumawa ng masama sa kanyang kinakasama. Ibinaba niya agad ang tawag at hindi na niya sinagot ang mga sumunod na tawag ko at hindi nag-reply sa mga mensahe ko. Kaya napilitan akong tumigil sa pag-aaral at humanap ng trabaho. Pasalamat ako dahil may kaibigan akong tumulong sa akin na kahit papaano at ang kanilang mga magulang ay tinulungan akong makahanap ng trabaho. Sa kaganapang ito, natuklasan kong meron akong mga kaibigan na masasandalan at karamay dahil pinapalakas din nila ang loob ko at tinutulungan at dinadamayan ako na kalimutan ang lahat ng masasamang nangyayari sa akin at isipin at mag-focus na lamang tungkol sa aking kinabukasan. Kaya't nagtrabaho ako ng husto, nagpursige at sa loob ng madaming taon ay nakapagtabi ng sapat na pera upang bumalik sa kolehiyo at nang sa ganon ay matapos ko ang aking pag-aaral. Nagbunga ang lahat ng pagsusumikap ko at nakatapos ako ng computer engineer at may magandang trabaho sa isang sikat na kumpanya ng mobile phone. Dahil gusto kong tuluyan makalimot, ay nagpasya din ako may ibang bansa at ilang buwan na lang nakatakda na akong umalis at sabik na magsimulang manirahan doon. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang nasabing numerong iyon ay pag-aari pala ng aking ama. Siya ay umiiyak habang kinukwento ang nangyari sa kanya, na ang kanyang babae daw at ang ina nito ay niloko siya at kinuha ang lahat ng kanyang pera. Pinabayaan din ng restauran at humihingi ng karagdagang pera sa kanya para daw lumago ulit ito at dahil sa kanyang kamangmangan, binigyan niya ito ng malaking pera. Sinanla ng aking ama ang bahay at lupa para hindi lang mawala ang restauran. Subalit, hindi niya nagawang sagipin ang negosyo at tuluyan nang nagsara. Ang kanyang babae at ang ina nito ay sinaid ang kanyang bulsa hanggang sa wala na siyang mailalabas. Nakuha na nila ang lahat ng ari-arian na pinagpagura ng aking ina. Dahil walang-wala na siya, ay saka siya inabandona ng mga ito. At yung karagdagang pera na hiningi nila sa aking ama ay isa pala iyong malaking kasinungalingan para matupad ang kanilang balak. Kaya ang resulta, tinangay na ng hangin ang dugo at pawis na naipundar ni nanay noong nabubuhay pa siya. At ang masaklapan nito,
Lahat ay napunta sa babae ni tatay. Tinanong ako ng aking ama kung kamusta na ako at saan ako nakatira. Subalit sa halip na sagutin ko ang tanong niya, tinanong ko kung bakit siya tumawag. Pero sa tingin ko, hindi ko na kailangan magtanong dahil alam ko na kung bakit siya tumawag sa akin. Sinabi niya na humihingi ako ng tawad pero dapat lang na patawarin mo ako dahil inutos ko sa iyo ito. At dapat lang ako ang sundin mo dahil ako ang iyong ama. Tsaka hindi mo dapat ako pabayaan dahil kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. At hindi ko na alam kung saan ako pupunta at paano magkaroon ng pera. I-text mo sa akin yung address mo at lilipat ako sa'yo. Nung nagpapaliwanag siya ng karanasan niya, para siyang maamong tupa. Tapos nung tinanong ko kung bakit siya tumawag, nagbago ang ihip ng hangin. Walang sinseridad sa paghingi ng tawad at inuobliga akong gampanan ang pagkakaroon ng utang na loob dahil siya ang nagbigay ng buhay sa akin. Si nanay at ako ang bumuhay sa sarili ko. Wala nang ikakakapal pa ng muka ang aking ama. Kaya naman, lahat ng galit na itinanim ko ay nanumbalik bigla. Matapos ang ilang minutong katahimikan, sumagot lang ako ng, matagal ko nang ibinaon sa limot ang aking ama. Pagkatapos ay binaba agad ang tawag. Hindi ko na sinagot ang anumang tawag o mensahe mula sa kanya pagkatapos ng tawag na iyon. Sa isip-isip ko, mapaparaanan niyang mabuhay tulad ng ginawa ko noon nung pinalayas niya ako. Lahat ng bagay ay may paraan. Umalis ako ng bansa na hindi nagpakita sa kanya dahil sa tingin ko, wala naman talaga akong ama simula pa noon. Marahil balang araw ay mapatawad ko siya at kung dumating man ang panahon na iyon, ay tuluyan ng magtatapos ang kabanata ng kwento ng aming pamilya. Pangalawang video. Ang buhay kong dumating sa puntong hindi ko alam kung saan ako hihingi ng payo, kung ano ang dapat kong gawin. Wala akong malapitan, wala akong kaibigan. Ako ay labis na nawawala at hindi ko na alam ang aking gagawin. Inaamin ko na ako ay naging masamang tao sa kadahilan ng inabandon ako ang aking asawa at anak nung ito ay magdadalawang taong gulang. Batid ko ang nangyari sa akin ay kasalanan ko. Nakilala ko ang aking mister nung ako ay 18 taong gulang. Nung kabataan ko, palagi akong sakit ng ulo. Inuna ko pa ang magbulakbol kaysa ang mag-aral, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kahit sekundarya. Hindi lang yan, madalas din akong mangupit, napapabarkada, madalas gabi na o madaling araw umuuwi. Sa gawaing ito, lagi akong napapagalitan at laging mainit ang ulo nila sa akin. At nung nahuli ako ng aking ama na kumuha ng salapi sa kanyang pitaka, dito na siya napuno at hindi na nakapagpigil, pinalayas niya ako, na bagay na hindi rin tinutulan ng aking ina. E di bahala kayo, hindi ako babalik. Pagmamatigas kong sabi sa aking sarili. Noong unang beses kong nakita ang mister ko ay naglalakad ako na walang patutunguhan. Labis na nagugutom nang bigla akong natalsikan ng putik mula sa kalsada nung sasakyang dumaan. Yung driver na walang pakialam kung merong mabasa. Ang tubig ay madumi at may amoy. Sa sobrang pagkabigla ko, hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw o tili. Pero ang kalooban ko ay nagliliyab sa galit. Ipinikit ko ang aking mga mata para pakalmahin ang aking sarili hanggang sa may narinig akong tinig. Miss, okay ka lang? Tanong nito. Pagmulat ko, nakita ko ang isang binata na inaabot niya sa akin ang kanyang t-shirt. Eto, pwede mong ipuna sa muka at braso mo. Sambit niyang muli. Imbes na sumagot ako, ang luha ko ay nauna ng pumatak. Halong emosyon, galit, hiya, gutom at pag-iisa. At nung nasimulan ko ng lumuha, hindi ko na ito napigilan. Habang humahagulgol ako doon, ang binatang iyon ay hindi umalis. Inantay niya akong kumalma. Nagugutom ako. Umiiyak akong sambit. Yan ang salitang lumabas sa bibig ko. Imbes na sagutin ang tanong ng binata. Pagtingin ko sa kanya, para siyang naanigan ng liwanag na parang isang anghel. Sa ilang araw na akong naglalakad, siya lang ang taong naging mabait
ang pakikitungo sa akin. Tapos, bigla pa ako natalsikan ng madumi at mabahong putik na to. Patuloy kong bigkas habang lumuluha. Ah, ganun ba? Sige, halika. Punta tayo sa malapit na kainan. Sambit nito. Talaga? Tanong ko. Tumango ito at sinundan ko siya. Sinabi niya sa akin na maghilamos at magpalit sa banyo ng kainan at iniabot niya sa akin yung t-shirt para magpalit ako ng damit. Paglabas ko, nakahain na sa lamesa yung pagkain at nakatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilan na ma-infatuated dahil ang bait-bait niya at sumenyas siya na pwede na akong magsimulang kumain. At dahil ilang araw na akong hindi kumakain, unang subo ko pa lang, hindi ko mapigilan na bilisan ang pagkain. Nais kong punuin ang aking tiyan dahil hindi ko alam kung kailan ako muli kakain. Matapos namin kumain, Jason ang pangalan ko, sambit nito. Ako naman si Joanne, sagot ko. Dinala niya ako sa apartment na tinutuluyan niya na malapit din sa kainan. Sinabi niya na pwede ako doon maligo at magpahinga pansamantala. Napag-alaman kong siya ay nag-aaral sa kolehiyo at ang apartment na pinagdalhan niya sa akin ay paupahan ng kanyang mga magulang na may kaya sila sa buhay. Nakatira siya doon dahil mas malapit ito sa universidad na kanyang pinapasukan. Dito pumasok sa isip ko na gumawa ng paraan para magustuhan niya ako habang nakatitig ako sa salamin at intensyon kong hindi ilak ang pintuan ng banyo. Nasa kalagitnaan ako ng pagligo nang kumatok siya dahil nais niyang ibigay ang tuwalya. Pero sumagot akong pakilagay na lang sa may lababo. Kunwari hindi ko siya nakita dahil nagsasabon ako. Pero nakita kong sumilip siya at dali-dali niyang isinara ang pintuan. Nung matapos na ako makapaglinis ng katawan, nakiusap ako na kung maaari akong tumuloy pansamantala lamang ng ilang araw habang wala pa akong trabahong nakukuha. Sa loob ng ilang araw na iyon, naglinis, naglaba at nagluto ako habang ako ay nasa kanyang apartment. Ngunit wala pang isang linggo, nabihag ko na ang kanyang puso. Napansin ko na ito nung kumain kami ng hapunan at hindi na siya makatingin sa akin na tila ba nadyajahe. At nung tinitigan ko siya, tinitigan din niya ako. At dito, inilapit ko ang aking muka at siya ay hinalikan hanggang sa tuluyan na kaming nagsiping. Ilang linggo pa lang ang nakalipas bilang kami ay magkarelasyon. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Marahil alam na ng mga magulang niya ang galawan ko o nakikita na nila ang tunay kong pagkatao kaya hindi sila pabor sa aming relasyon. Pero si Jason, ipinagtatanggol niya ako sa kanyang mga magulang kaya hindi nila kami napaghiwalay kaagad. Habang nakatira ako sa kanyang tinutuluyan, nakakuha ako ng trabaho bilang waitress at makalipas ang ilang buwan, may balita kaming hindi inaasahan. Ako ay nagdadalang tao. Nung sinabi ko sa kanya, ako ay nakahinga ng maluwag nung siya ay ngumiti at nangako na papanagutan niya ito. Marahil sa isip ko nais ko ding mangyari ito kasi nais kong matali sa kanya. Nais kong hindi niya ako hiwalayan at sa pamamagitan ng bata, hindi na niya may isip na maghiwalay kami. At dahil hindi namin maitatago ang paglaki ng tiyan ko, inamin namin ito sa kanyang mga magulang. Sa gate pa lang, nanggagalaiti na sa galit ang kanyang ina at hindi nila matanggap ang nangyari kaya walang hiya ka? Matapos ka namin pakainin, bihisan at pag-aralin, ito lang ang ibabayad mo, wika ng kanyang ina. At ikaw na babae ka, hindi ko alam kung saang lupalop ka nagmula, sinira mo ang buhay ng anak ko, magsilayas kayo, pasigaw nitong sambit. Ma, please, pakiusap, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa nito, pero hindi sila nakikinig. Pinutol nila lahat ng suporta sa kanilang anak, maging ang pambayad ng tuition fee nito. Kaya napilitan kaming lumipat sa isang maliit na paupahan at siya ay huminto sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho. Dahil walang ipon at unang beses na magtatrabaho, pinasok niya ang pagiging waiter, salesman at kung ano-ano na racket na pwede niyang pasukan. Ayaw niya din ako magtrabaho, nais niyang nasa bahay lamang ako dahil sabi niya mas maigi na malusog at hindi ako mapagod sa aking pagbubuntis
upang hindi ako magkakomplikasyon. Kaya naman, siya ang sumalo ng lahat. Buong araw at gabi siyang nagtatrabaho. At sa tingin ko, ito ang dahilan na nagpawala ng kanyang gana, lakas, at halata kong siya ay malungkot. Kapag tatanungin ko siya kung kamusta ang kanyang araw, sasagot lamang siya na okay lang at dediretso na sa higaan at matutulog. Naging mas abala siya na kumita ng pera. Nahalatang halata na nai-stress ito. Kaya naman ang aming relasyon ay naapektuhan din. Siya ay naging malamig na tila ba sa bawat paglipas ng panahon, siya ay lumalayo ng lumalayo. Pakiramdam ko, para akong naging pabigat na kahit ayaw man niyang aminin, batid kong merong pagsisisi sa kanya. Pero hindi niya ito sinasabi sa akin. Sinikap ko pa ding ibalik ang tamis ng aming pagmamahalan. Pero siya, tila ba tuluyan na siyang lumalayo na hindi ko na siya maabot. Nung ipinanganak ko ang bata, hindi ko makita ang ngiti o sigla sa kanyang aura. Hindi ko mapigilang makaramdam na kasalanan ko kung bakit ganito ang kanyang buhay o ng aming buhay. Hindi ko inaasahan na magiging mahirap ang pagdadaanan namin. Hindi ko inaasahan na maging siya ay papalayasin ng kanyang mga magulang. Nakadagdag pa dito ang mas lalong hindi ko siya matulungang magtrabaho dahil walang mag-aalaga sa bata. Hindi ko ito pwedeng iwan, lalo na wala naman kaming pambayad sa mag-aalaga. Kaya naman kung si Jason ay pagod sa trabaho, ako naman ay pagod sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa bahay. Ang kilos niyang ito ay negatibo ang epekto sa akin. Imbes na isipin ko ang mga sakripisyo niya, imbes pahalagahan ko ito, imbes na intindihin ko ito, ang inuna ko ay ang sarili ko. Bakit hindi na niya ako gustong hawakan? Hindi na ba ako kaakit-akit para sa kanya? Hindi ko mapigilang ma-insecure lalo na hindi na kami nagsisiping. Isa pa, hindi ko maiwasang mainis dahil bakit ako ang naiwan sa bata. Hindi ko magawa ang nais ko at laging napapatanong na ganito na lang ba ang magiging buhay ko? Isa pa, ang buhay namin ay hindi maginhawa, palaging kapos. Hindi man lang niya ako madala sa sine o mapakain sa labas. Dahil puro negatibo ang nasa isip ko at itinoon ang atensyon doon, kaya madalas akong magreklamo. At si Jason naman ay magagalit na magreresulta ng aming pag-aaway ng madalas. Hanggang sa may ginawa akong hindi ko dapat ginawa. May isang lalaki na nakilala ako sa palengke habang ako ay namimili. Siya ay may-ari ng isang pwesto doon at nung bumili ako ng bigas sa kanya, nagkomento siya ng, "O bakit malungkot ang isang magandang binibini?" Hindi ko mapigilang madyahe at napangiti ako ng bahagya. "Ayan, dapat happy lang. Mas lalo kang gumaganda." Komento niyang muli. Magmula noon, palagi na ako doong bumibili at mahalata mo na ako ay nagpapakita din ng interes. Binibigyan niya ako ng tsokolate, minsan cake sa tuwing makikita niya ako. At nung inaya niya akong kumain, hindi ako tumanggi. Nakita ko sa kanya ang interes at pagmamahal na hinahanap ko kay Jason. Hanggang sa ako ay tuluyan ng nabighani sa lalaking hindi ko asawa at ang pagsisimula ng aking pangangaliwa. Nagbigay sa akin ng gana sa bawat araw na lumilipas. Nagbago din ang aura ko, hindi ako nakasimangot at hindi ko na inaaway si Jason. Ngunit ang pangangaliwang ito ay agad niyang nabisto. Simula nung nakikipagkita ako sa may-ari ng bigasan, sa oras na umalis si Jason ng bahay para pumasok, ang gagawin ko ay aalis din ako at iiwanan ang bata sa aming kapitbahay. Isang araw, nakita ko siyang may bitbit na isang maliit na plastik. Sa plastik na iyon, nakalagay ang bote at isang pares ng damit ng aming anak. Sabi daw sa kanya ng kapitbahay ay naiwan ko doon. Tinanong niya ako kung bakit nandoon sa kapitbahay ang anak namin. Sinagot ko na naglalaro lamang yung bata at nakikipagkwentuhan din ako. Akala ko nakumbinsi ko siya sa sagot ko, pero hindi pala. Dahil nalaman niya din sa kapitbahay na madalas kong iniiwanan ang bata at ako ay umaalis ng bahay. Bukod doon, lagi akong nakaayos kapag aalis na tila ba nakikipag-date ang itsura at pananamit. Upang kumpirmahin ang hinalang ito, nung araw na akala ko siya ay pumasok, iniwan ko ang bata sa kapitbahay. Yun pala, hindi ito pumasok at sinundan ako. Dito niya nakita na meron akong lalaki
At nung pag-uwi ko sa bahay, kinumpronta niya ako. "Bakit, Joanne? Bakit mo ito nagawa?" Tanong niya. "Wala kang panahon sa akin. Hindi na din tayo magkatabi sa kama o kahit magkahawa kamay o kahit ang magsiping. Isa pa, palagi na din tayong nagtatalo. Pakiramdam ko hindi mo na ako mahal. Wala ka ng interes sa akin." Sagot ko. Akala ko matinding away ang mangyayari. Pero, "Pakiusap, Joanne. Itigil mo ang kalokohang ito alang-alang sa bata. Kakaisang taong gulang pa lang niya. Kailangan niya ng kalinga mo. Kailangan ka ng anak mo." Naisip kong bigyan ka ng pangalawang pagkakataon na magbago. Pero bigyan mo ako ng panahon para mapatawad ka. Malumanay nitong sambit. Batid kong may problema sa ating relasyon. Pero hindi ito ang solusyon at hindi ito magandang halimbawa para sa bata. Kaya pakiusap, itigil mo na yung kahibangan mo. Dagdag niya. Hindi ako makasagot pero ang totoo, hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ito ako, handang makipag-away, pero siya, kabaliktaran ang kanyang ginawa. Nakonsensya ako, pero alam kong mas lalayo siya sa akin. Tumino naman ako, sinunod ko ang sinabi niya. Pero ang init at sabik sa aking katawan ang nangingibabaw, kaya hindi rin nagtagal, inulit ko ulit ang pangangaliwa. Hanggang sa sinabi ng kalaguyo ko na kung nais kong sumama sa kanya sa probinsya. Ako naman, hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Kaya ako ay nag-alsa balutan. Hindi ko isinama ang aking anak dahil sa tingin ko, pagkakataon ko na itong makapagsimulang muli. Bagong lugar, bagong buhay, at bagong pagsisimula. Bago ako umalis, pinakain ko pa ang anak ko. Pinaliguan, nakipaglaro at pinatulog. Nung gabing umuwi ang mister ko na si Jason, gaya ng dati, pagdating sa bahay, kakain at didiretso na ito matutulog. Habang mahimbing na ang kanyang tulog, itinabi ko sa kanya ang anak namin na natutulog na din. Pinagmasdan ko silang mag-ama ng ilang minuto at iyon din ang araw na iniwan ko silang mag-ama. At nag-iwan ng note sa mesa, paalam. Umaga ding iyon nakita na niya ito dahil ilang beses akong nakatanggap ng text at tawag sa kanya, pero hindi ko ito sinasagot. Ang text niyang nagmamakaawa na balikan sila, na mahal pa niya ako, na mas magiging mabuti na siyang asawa. Pero nung binabasa ko ang mga text, ang tanging nasa isip ko lamang ay huli na ang lahat. At dahil ayaw ko nang mabasa ang mga text niya na nagpatuloy pa ng ilang mga linggo, kaya tuluyan ko nang pinalitan ang aking numero. At iyon din ang huling komunikasyon ni Jason sa akin. Kinalimutan ko ang aking nakaraan at nag-focus sa bago kong buhay. Sa 3 taong magkasama kami ng aking kalaguyo, dito ko naranasan ang ginhawa. Meron siyang sasakyan, namamasyal sa karatig lalawigan ng probinsya, nakapunta ako sa magagandang beach ng bansa. Pakiramdam ko, ito ang aking perpektong buhay. Nakakapagpasalon ako, nakakabili ako ng magandang gamit na gusto ko, merong aircon ang tulugan at komportable ako. Habang nakaupo ako sa may lamesa at humihigop ng masarap na kape, eto ang masarap na buhay. Sa isip-isip ko at ako ay nakangisi na may kaunting kilig. Hanggang sa natuklasan kong meron pang isang cellphone ang kalaguyo ko. Naglalagay ako ng tuping damit sa aparador nang biglang parang may nakita akong umilaw. Pagtingin ko, cellphone ito at ito ang gamit niyang pangbababae, mga palitan sa text. Mukhang mahigit ng 1 taon na niya itong nasimulan. Kinompronta ko siya hingil dito. Siya ay nagalit dahil pinakikialaman ko ang kanyang personal na gamit. Dito kami nagsimulang nag-aaway ng madalas, hanggang sa tipong nagsisigawan. At nung sinabihan ko siyang huwag mambabae, yung sagot niya, tila ba sumampal sa akin ng 10 beses. Ano? Huwag magloko? Ako sinasabihan mo? Di ba gawain mo din ito? Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako. Pabalang niyang sagot. Ikaw nga matindi. Iniwanan mo pa ang asawa at anak mo para lang sumama ka sa akin. Kaya wag mong pakialaman ang ginagawa ko. Kaya pasalamat ka nakakakain ka pa. Dagdag nito at umalis. Magmula nung malaman kong nangangaliwa din ang kalaguyo ko, hindi na niya ito itinatago.
Mas masakit pa ang naramdaman ko ngayon sa ginagawa niya. Kaya ang ligaya sa puso ko ay unti-unti nang napapalitan ng lungkot. Dito ko napagtanto ang ginawa ko kay Jason at sa anak ko. At madalas ko na silang maalala. Madalas ko silang mapanaginipan. At madalas na silang nasa isip ko. Tuluyan na akong hindi nakatiis at nais kong malaman kung ano ang kalagayan nila na hindi sila naiistorbo. Hinanap ko sa social media si Jason. Dito ko nakita ang anak ko na malaki na. Mga litrato nilang nakangiti. Hindi na payat si Jason. Hindi na siya mukhang hapong-hapo gaya noon. At napansin ko ding nakakakain na sila sa restaurant base sa mga post niya. Mukhang ang buhay nila ay maayos naman at hindi na din naghihikahos gaya ng dati. May nakita akong nakapagpakuyom ng kamao ko. Sa litrato nila may kasama silang babae na obvious namang bago niyang karelasyon, pero ang hindi ko matanggap nung napanood ko sa video, nakita ko sinabi ng anak ko sa babaeng iyon, "Thank you mama." Nagsimula ang aking puot na parang tubig sa loob ng timba sa oras na binuksan ang gripo. Nangingibabaw ang aking selos. Ang kapal naman ng babaeng yan. Anong karapatan niyang tawaging mama siya ng anak ko? Sa isip-isip ko. "Makire! Ah!" Pagtili ko sabay inihagis ang tasang hawak ko. Yaot pa rito ako sa sala at sinasabi ko sa sarili ko, walang hiyang babae. Hindi niya anak yun. Sino ba siya para agawin niya ang anak ko sa akin? Ah! Nakakainis. Isang haliparot. Ako ang ina ng bata. Ako ang nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Dugo at laman namin ay isa. Tapos siya pa ang nangahas na maging ina ng anak ko. Ang inis na ito ay nabalingan ko din ang kalaguyo ko. Palagi na ding mainit ang ulo ko. Asar na din dahil sa kanyang pambababae, nagkapatong-patong na at puro puot at kamuhian ang nararamdaman ko. Hanggang sa hindi na din nakapagtimpi ang kalaguyo ko. Lumayas ka, Joanne. Nakakasawa na. Hindi ko kailangan ng galit mo. Lumayas ka. Kapag nakikita kita, sinisira mo lang araw ko at wala akong panahon na makipag-away sa'yo, sabi niya sa akin. Sa 3 taong magkasama kami, hindi naman ako nagtrabaho. Wala din akong ipon kaya umalis ako sa bahay niyang iyon nang kakaunti lamang ang dala at pera. At ang naisip ko lamang ay bumalik kay Jason. Lumuhod at labis na humingi ng kapatawaran na umaasang tatanggapin niya ako muli. Sa pagkakataong ito, pag-iigihan ko ang pagiging misis sa kanya at ina sa aking anak. Bumalik ako sa dati naming inuupahan. Wala na sila doon. Matagal na daw, sabi ng kapitbahay ko. Alam niya ang nangyari dahil kinuha pala siya ni Jason bilang tagapangalaga ng anak namin noon na tumagal ng 2 taon habang ang mag-ama ay nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Ikinuwento niya na matapos akong umalis, tuliro si Jason at dahil walang ibang malalapitan, bumalik siya sa kanyang mga magulang. Siyempre, kahit anong tigas ng puso ng mga magulang, sa oras na makita nila na ganoon ang sitwasyon ng kanilang anak, lalambot at lalambot ito. At huwag ka sana magagalit. Pero nakatulong yung pag-alis mo dahil magpasa hanggang ngayon, galit at hindi ka pa din tanggap ng mga magulang niya. Sambit niya. Pinatuloy silang mag-ama at tinanggap ang bata dahil kamag-anak din nila ito. Si Jason naman, tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Sinustentuhan siyang muli ng kanyang mga magulang at nakatapos na ito at naging isang engineer na propesyon niya ngayon. Sinabi din niyang ang babaeng nasa litrato ay fiancé na ngayon ni Jason at ikakasal na sila. Hindi pwede. Hindi ako papayag na makasal sila, sambit ko ng pagalit. Iha, tandaan mo, ikaw ang nang iwan. Pwede mo namang subukan kaya lang huwag mong taasan ang pag-asa mo. Malumanay na sabi nung kapitbahay namin. Hindi ako nakinig sa sinabi niya dahil ako ang nauna. Ako ang ina ng bata. Ako ang unang asawa at may karapatan ako. Hindi ko hayaang makasal sila. Nagtungo ako sa bahay na tinutuluyan nila. Nag-eskandalo hanggang sa pagbuksan nila ako. Sa oras na pagbukas ng pinto, isinugod ko ang sarili ko sa loob at sumigaw. Nandito na ako. Nasaan ang anak ko? At ikaw, Jason, hindi ka pwedeng ikasal dahil ako ang una mong asawa. Pwede akong maghain ng reklamo. Maya-maya pa, please, Jason, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Nagmamakaawa ako. Wika ko at nagsimula akong lumuhod. Joanne,
Hindi tayo legal na kasal. Tugon ni Jason. Hindi maaari. Hindi ka maaaring ikasal sa babaeng iyon. Pasigaw kong muling sambit. Nakita ko ang anak ko na nasa likod ng lola niya. Takot na takot, hindi ako kilala at nais ko siyang lapitan. Pero pinigilan ako ni Jason at sinabihang umalis at huwag nang manggulo pa. Pero ako ay nagpupumiglas at pinipilit kong malapitan ang bata. Anak, nandito na si mama. Halika anak, sambit ko. Itinulak ako palayo ni Jason at ang ginawa ko kung ano ang mahawakan ko ay ibinato ko ito para hindi niya ako malapitan. Sa tingin ko, para na akong may sapi nung mga sandaling iyon. Nagwawala ako at wala akong pakialam kung sino man ang naroon hanggang sa dumating ang mga tauhan sa barangay at sila ang kumaladkad sa akin palabas. Sa barangay, sinabi sa akin ni Jason, wag na akong babalik sa kanilang tahanan o lalapit sa aming anak dahil mapipilitan siyang ipapulis ako at kasuhan. Dumating din ang mga pulis at kinumpirma nilang na maaari akong maharap sa kasong trespassing. Kaya naman ako ay kumalma. Ilang beses kong sinubukan na kontakin si Jason pero nagpalit na ito ng numero. Ayaw na niya akong makausap pa o kahit makalapit sa bata. Hindi ko na alam ang gagawin. Naliligaw na ako. Nagtatrabaho ako kung saan-saan. Masustentuhan ko lang ang sarili ko. Humihingi po ako sa inyo ng payo na kung ano ang maaari kong gawin para bumalik sa akin ang asawa ko. Na mapatalsik ko ang makiring babaeng iyon na umagaw sa asawa at anak ko na ngayon ay 5 taong gulang na. Na hindi ko makalimutan ang ekspresyon sa kanyang muka nung sumugod ako sa bahay na iyon. Hindi niya ako kilala at ang masakla pa dito ang tingin niya sa akin ay isang halimaw o baliw na nilalang. Sa tuwing naalala ko iyon, ilang beses na nagdurugo ang puso ko. Sa tingin niyo po ba, maaari akong magdemanda laban sa kanila? Hindi kami kasal. Hindi ko alam kung ano ang maaari kong isang pangkaso laban kay Jason at sa kerida nito. At yung tungkol naman po sa anak ko, maaari ko bang makuha ang anak ko? At anong pwede kong isang pangkaso na pwede din akong makakuha ng pera? Nais ko pong hingin ang opinyon o payo nyo hingil sa aking sitwasyon. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!